Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming EDF Orientation. Isang sesyon na espesyal na inihanda para sa mga taong katulad ninyo at katulad ko. Ako po ay si Julius Arce Safra, Finance Manager, MMMA graduate at beneficiary po ng EDF. Ako po ay kasalukuyang Student Advisor ng Allende International Educational Advertising Consultancy Service. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang programa na talagang nagbago ng aking buhay, ang ETF. Kung minsan ay naiisip natin na huli na para mag-aral, huli na para makakuha ng diploma. Ngayon, sasamahan ko kayo upang patunayan na hindi pa huli, hindi pa. Ang programa na ito ay may mensahe na simple. Your experience, your life, your degree. Ang iyong karanasan, ang iyong buhay, ang iyong diploma. Handa na ba kayong makinig? Magsimula na tayo. Bago pa man natin simulan, gusto ko munang magtanong. At sagutin ninyo ng honest ha? Itaas ang kamay, kahit virtual lang, kung ang sumusunod ay totoo para sa inyo. Una, nagtatrabaho ka ngayon, pero wala kang college diploma? Pangalawa, matagal ka nang gumagawa ng iyong trabaho ng maayos. Mayroon kang karanasan, mayroon kang kakayahan, pero hanggang ngayon, walang degree. Pangatlo, napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa buhay, trabaho o pamilya, at hindi matatapos ang kolehiyo. Pang-apat, may gusto kang promotion, may gusto kang mas malaking trabaho, pero palagi kang nahaharang ng isang bagay. Sorry, kailangan ng college degree. Kung nagtaas kayo ng kamay kahit isa lang sa mga tanong na yon, ito ang mensahe ko para sa inyo. Ang ETF ay ginawa para sa inyo. Hindi ito para sa mga mayroong lahat. Ito ay para sa mga katulad natin na nagtrabaho ng buong puso, na nagsasakripisyo araw-araw, at nag-aaral hindi sa silid-aralan, kundi sa totoong mundo. Halina at pag-aralan natin ito ng sama-sama. Kaya ano nga ba ang ETF? Ang pinakamadaling paraan para ilarawan ito ay ganito. Isipin mo ang ETF bilang Life Experience University. Ito ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas, opisyal, lehitimo, at kinikilala ng CHED na nagsasasabi ng isang simpleng katotohanan. Hindi lahat ng pag-aaral ay nangyayari sa loob ng silid-aralan. Nag-manage ka ng tao sa loob ng 10 taon, iyon ay pag-aaral. Nagluto ka para sa daan-daang tao sa isang restaurant, iyon ay pag-aaral. Nag-maintain ka ng mga makinarya, nag-alaga ng mga pasyente, nagpatakbo ng negosyo, iyon ay pag-aaral. Ang ETF ay gumagawa ng 3 bagay para sa inyo. Una, binibilang ang iyong trabaho. Ang mga taon ninyo sa trabaho, ang lahat ng inyong nagawa, natutunan, at naging mahusay, lahat yon ay kinikilala bilang tunay na edukasyon. Pangalawa, sinusuri ito ng opisyal. Tinitingnan ng programa kung aling mga college subjects ang katumbas ng iyong karanasan. At iniuugnay ito sa isang degree program. Pangatlo, binibigyan kayo ng tunay na diploma. Hindi ibang klase ng diploma. Hindi second class na sertipiko. Ang parehong diploma na tinatanggap ng isang regular na college graduate. Kaya huwag nang maghanap ng iba pang kahulugan. Ang ETF ay simple lang. Ang inyong buhay at trabaho ay may katumbas na degree. At ngayon, gagawin natin itong opisyal. Ngayon, basahin natin ng mabilis ang buong pangalan. ETF. At ipaliwanag natin ang bawat letra. E. Expanded. Open to more people. More fields. More learning types. Ang ibig sabihin, hindi ito eksklusibo. Hindi lang para sa mga nasa opisina. Pati ang mga nasa construction, sa kusina, sa ospital, sa abroad, kasama kayo dito. T. Tertiary. College or university level. Bachelor's degree and above.
Oo, tunay na college degree ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang vocational, hindi lang certificate, tunay na bachelor's degree. E-education, a legitimate education program under CHED. Ang ETIAP ay opisyal na programa ng Commission on Higher Education, ang pinakamataas na ahensya para sa kolehiyo sa Pilipinas. Lehitimo, opisyal, garantisado. Ngayon, narito ang dalawang pinakaimportanting letra. E-equivalency. Your experience equal college subject units. Ang inyong karanasan sa trabaho ay katumbas ng mga subjects sa kolehiyo. Ito ang puso ng programa. A. Accreditation. Your school officially stamps it as real and valid. Ang isang autorisadong kolehiyo ay opisyal na nagtatala at nagkikilala ng iyong karanasan bilang credits at nagbibigay ng degree. P. Program. A formal, structured government program. Not a shortcut. Ito ay maayos, may proseso, at may katiyakan, hindi basta-basta. Tandaan natin ang dalawa, equivalency at accreditation. Iyon ang puso ng ETIAP. At pagbibigyan natin ito ng espesyal na oras sa mga susunod na slides. Para mas madaling maunawaan ang ETIAP, gamitin natin ang isang simple na halimbawa. Isipin ninyo na ang isang college degree ay parang isang malaking garapon at ang bawat subject na kailangan mong pag-aralan ay isang marble, isang bato. Kailangan mong punuin ang garapon ng mga marble bago ka makapagtapos. Kapag puno na, diploma. Ngayon, tingnan natin ang dalawang paraan ng pagpuno ng garapon. Ang traditional na paaralan. Nagsisimula kang may walang laman na garapon. Kumuha ka ng marble tuwing pumapasok ka sa klase, nakikinig sa lectures, at pumapasa sa exams. 4 hanggang 5 taon bago mapuno ang garapon. Kahit alam mo na ang lesson, umuupo ka pa rin sa klase kasi kailangan. Ang ETIAP, ito ang pagkakaiba. Ikaw ay may dalang mga marbles na. Ang iyong 10 taon sa trabaho, marble yon. Ang iyong karanasan sa pag-manage ng tao, marble yon. Ang iyong skill sa cooking, caregiving, construction, lahat marbles. Ang ginagawa ng ETIAP ay simple lang. Una, bibilangin nila ang iyong mga marbles. Pangalawa, titingnan nila kung aling marbles ang kulang pa. Pangatlo, kukuhanin mo lang ang mga marbles na wala ka pa. Pang-apat, kapag puno na ang garapon, diploma. At dahil marami ka ng marbles, mas mabilis mong mapupuno ang garapon kaysa sa isang baguhan na nagsisimula mula sa wala. Ganoon kasimple ang ETIAP. Hindi complicated, patas lang. Ngayon, ang pag-aralan natin ay ang mas malalim na letra E, equivalency. Ang equivalency ay ang susi ng buong programa. Ito ang sagot sa tanong na matagal na nasa isip ng marami sa atin. Mabibilang ba ang aking trabaho? Oo, mabibilang. At ito ang paraan. Ang ETIAP ay tumitingin sa lahat ng iyong nagawa sa iyong karera. At sasabihin nito, ang karanasan mong iyon ay katumbas ng mga subjects na itinuturo sa loob ng silid-aralan. Hindi ka nagtapos ng accounting subject sa kolehiyo, pero 10 taon ka na nagtatrabaho bilang bookkeeper. Ang trabahong iyon ay katumbas na ng financial accounting, ng cost accounting. Hindi ka pumunta sa nursing school, pero 5 taong kang nagtrabaho bilang barangay health worker. Ang serbisyong iyon ay katumbas na ng community health nursing. Tingnan natin ang talahanayan at pakitingnan kung makikita ninyo ang iyong sarili dito. Bookkeeper ng 10 taon, katumbas ng financial accounting, cost accounting. Hotel front desk ng 8 taon, katumbas ng hospitality and tourism operations. Driver or dispatcher ng 12 taon, katumbas ng transportations and logistics. Barangay health worker ng 5 taon, katumbas ng community health nursing. Nagpapatakbo ka ng sariling negosyo ng 7 taon,
katumbas ng entrepreneurship marketing, household helper or caregiver sa abroad, katumbas ng home economics, caregiving management. Napag-usapan natin ang equivalency. Ang pagkilala ng iyong karanasan ay may katumbas na degree. Ngayon naman, pag-aralan natin ang A accreditation. At ito ay kasing halaga ng equivalency. Ang pinakasimple na paraan para ipaliwanag ito. Equivalency is the judgment. Accreditation is the signature. Ang equivalency ay nagsasabi ng oo, ang karanasang ito ay may katumbas na college subject. Ang accreditation naman ang nagsasabi ng opisyal na namin itong naitala. May sign na, may seal na, real na. Dalawa pang halimbawa para mas malinaw. Number 1, the signature. Imagine mo na bibigyan ka ng isang kaibigan ng isang pirasong papel na nagsasabi, magaling kang chef, maganda yon, pero walang legal na halaga. Ngunit kapag ang isang opisyal na institusyon, isang otorisadong kolehiyo, ang nagsabi na certified ka namin bilang may katumbas na culinary degree, at nilagdaan, nasintuhan, at nirehistro ito sa kanilang opisyal na records, iyon na ang accreditation. Second example, the master carpenter. May isang dalubhasang karpintero. 20 taon siya nagtatrabaho. Pumunta siya sa isang paaralan. Pinagbasdan ng mga guro ang kanyang trabaho at sinabi, katumbas ito ng aming 2 taong programa. Iyon ang equivalency. Pagkatapos, nag-issue ang paaralan ng sertipiko, nirehistro sa transcript, at ibinigay ang diploma. Iyon ang accreditation. Tandaan natin, kung walang accreditation, ang equivalency ay opinion lamang. Kapag may accreditation, ito ay isang opisyal, kinikilalang akademikong credential. Pareho nilang kailangan ng isa't isa at pareho kang makakakuha sa ATM. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung saan nanggaling ang ETF dahil may kwento ito at magandang kwento. Ito ay nagsimula noong May 10, 1996. Ang Pangulo ng Pilipinas at the time ay si Presidente Fidel V. Ramos at nag-sign siya ng isang executive order, ang Executive Order number 330. At nilalaman ng executive order na ito ay simple. Ang gobyerno ng Pilipinas ay opisyal na kikilalanin ang karanasan sa trabaho bilang katumbas ng college degree. Para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang isang nagtatrabaho at mahusay na profesional kahit walang diploma ay maaari na ring makakuha ng bachelor's degree sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Sa loob ng mahigit 20 taong pagkatapos, libu-libong Pilipino ang nagtapos sa pamamagitan ng ETM. Mga OFWs, managers, skilled workers, mga domestic helpers na nagtatrabaho abroad. Ngunit napansin ng gobyerno na kailangan pa ng mas malaking proteksyon para sa programa. Kailangan itong gawin na permanent na batas, hindi lang isang executive order na maaaring bawiin ng susunod na Pangulo. Kaya noong 2025, may malaking pagbabago na nangyari at iyon ang susunod nating pag-uusapan. Tingnan natin ang timeline ng ETF mula sa simula hanggang ngayon. May 10, 1996, Executive Order 330. Pumirma si Presidente Ramos. Nagsimula ang ETF. Para sa unang pagkakataon, ang karanasan sa trabaho ay may katumbas na degree. 1996 hanggang 2024, lumalaki ang ETF. Sa loob ng halos 30 taon, nagtayo ng mahigit na 98 na deputized na higher education institutions sa buong Pilipinas. Libo-libo ang graduates, na patunayang epektibo ang programa. September 16, 2024, the Senate approved Bill number 2568. Ito ay pinagbotohan nila para gawing batas ang ETF. March 3, 2025, Republic Act 12124, signed. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pumirma ng Republic Act 12124 o ang ETF Act of 2025. Ito ang pinakamahalagang pagbabago.
Hindi na ito isang executive order lamang na maaaring bawiin. Ito na ay isang permanent na batas ng Pilipinas. Walang susunod na Pangulo ang makakapag-cancel nito. Walang susunod na Congress ang makakapagpatay nito. Narito na ito para manatili. Mas malawak, mas accessible, at mas protektado kaysa dati. Malaki ang pagkakaiba nito noon at ngayon. At ito ang pagkikita natin sa susunod na slide. Ngayon, tingnan natin ang side by side. Ang Executive Order 330 noon at ang Republic Act 12124 ngayon. First, legal basis. Noon, Executive Order. Maaaring bawiin ang susunod na Pangulo kahit kailan. Ngayon, it is a Republic Act. Permanent na batas, hindi na mabubura, protektado na kayo. Second, sino ang maaaring mag-apply? Noon, mga professional na 25 taon pataas, may 5 taon na experience. Ngayon, mas pinalawak. Kasama na ang mga OFWs, displaced workers, at maging ang mga senior high school graduates na may work experience. Third, mga programang covered. Noon, bachelor's degree lamang. Ngayon, TVET programs, micro-credentials, bachelor's degrees. Mas maraming pagpipilian para sa iba't ibang antas ng pangangailangan. Fourth, sino ang mag-a-assess? Noon, mga kolehiyo at universidad lamang. Ngayon, multi-agencies, CHED, TESDA, DepEd at mga industry partners nagtatrabaho ng magkakasama. Fifth, government support. Noon, walang dedicated na pondo. Ngayon, may lifelong learning fund, scholarships at financial support para sa mga nangangailangan. Sixth, learning recognition. Noon, formal na work experience lamang. Ngayon, kasama na rin ang online courses, community training, at non-formal learning. Kaya ang mensahe ng ETIAP ngayon ay mas malawak, mas malakas, mas accessible, at mas protektado kaysa sa naging anumang panahon. Ito ang tamang panahon para mag-apply at huwag nang mag-atubili pa. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, kanino ba talaga ang ETIAP? Ang sagot ay kayo, para sa inyo. Tingnan natin ang iba't ibang uri ng tao para sa programa na ito. The manager, ang supervisor. Matagal kang nagtrabaho, nagsimula kang clerk, naging senior, naging supervisor, 10 taon na, pero wala ka pa ring diploma. Para sa iyo ang ETIAP. The skilled worker ang manggagawa. Construction, manufacturing, technical work. Alam mo ang trabaho sa loob at labas, pero walang degree. Para sa iyong ETIAP. The kitchen pro, ang kusina master. Isa kang cook, chef, nagtatrabaho sa food service. Passion mo ang pagluluto, pero walang culinary degree. Para sa iyo ang ETIAP. The tech wizard, ang self-taught. IT support, programmer, digital professional, lahat natuto ka sa experience. Walang formal na degree. Para sa iyo ang ETIAP. The entrepreneur, ang negosyante. Nagpapatakbo ka ng sarili mong negosyo. Natuto ka sa hirap. Marketing, accounting, operations, lahat hands-on. Para sa iyo ang ETIAP. The OFW, caregiver, ang bayani ng bayan. Nagtatrabaho ka sa abroad. Caregiver, domestic worker, service professional. Taon-taon, serbisyo. Para sa iyo ang ETIAP. At pwede kang mag-apply kahit nasa ibang bansa. At dagdag pa, kasama rin ang mga displaced workers, senior high graduates na may work experience, at informal sector workers. Kung narinig ninyo ang sarili ninyo sa kahit isa sa mga ito, welcome sa ETIAP. Sigurado akong may katanungan ka na sa ngayon. Kaya ko bang mag-qualify? Tingnan natin ang mga basic na requirements. At habang binabanggit ko ito sa inyo, ikaw mismo ang mag-judge kung ikaw ba ay karapat-dapat. Kailangan mong first, Filipino citizen ka. Kasama ang mga OFW sa abroad. Hindi kailangan na nakatira ka sa Pilipinas. Second, may high school diploma ka
or may PEP result, o may ALS certificate na katumbas ng first year college level. Kahit ito lang, sapat na para makapagsimula. Third, may 5 taon kang relevant na work experience sa field na gusto mong applyan. Hindi kailangan na magkasunod. Hindi kailangan na sa iisang company. Cumulative, ang total ng lahat ng iyong trabaho sa lahat ng iyong employers. Fourth, handa kang dumaan sa assessments, written exams, skills demonstration at panel interview para mapatunayan mo ang iyong sarili. Ngayon, 3 mahalagang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ito shortcut. Kailangan mong patunayan ang iyong skills. Rigorous, pero mas mabilis kaysa sa 3 taon sa tradisyonal na eskwelahan. Ang diploma ay parehong diploma. Walang asterisk, walang ETIAP graduate na nakasulat na nagpapakilala ng pinagkaiba. Isang diploma, tulad ng regular na graduate. Flexible ang timeline. May mga natatapos sa loob ng ilang buwan. May umaabot ang mas matagal. Depende sa kung ilan pa kailangang subjects mong kumpletuhin. Kung natugunan mo ang lahat ng iyon, qualified ka. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dokumento. At bago kayo mainis, pakinggan muna ninyo ito. Hindi kailangan ang lahat ng ito sa unang araw. Ang pinakamagandang advice ko, magsimula ng mangolekta ng dokumento ng maaga. Isa-isa, dahan-dahan, at kapag kumpleto na, handa ka na nun. May 4 na grupo ng mga dokumento. The first group is your personal documents, kagaya ng PSA birth certificate, high school diploma o ALS PEP result, marriage certificate kung may asawa, passport or NBI clearance at recent na 1x1 photo. Second group, work and experience documents. Ito ang pinaka-importante. Certificate of employment mula sa lahat ng iyong relevant na employers. May inclusive dates, service records, certificates of proficiency or skills training. Kung self-employed, business registration. At lahat ng seminars at training certificates na meron ka. Third, academic records. Form 137 or 138 mula sa high school. Kung may college units ka, official transcript of records at honorable dismissal. Kung mayroon kang naunang degree, ilakip din ang inyong diploma. Fourth, portfolio at assessment documents. Ito ang iyong pinakamahalagang dokumento, ang work portfolio. Mga samples ng iyong trabaho, mga proyektong natapos mo, outputs, recommendation letters mula sa mga employer o supervisor, at ang accomplished ETIAP application form. Isang importanteng paalaala, ang requirements ay maaaring mag-iba-iba depende sa eskwelahan. Kaya laging i-confirm ang iyong piniling HEI or ETIAP coordinator, gaya ng aming Aliente team, bago mag-submit. Kaya kami ay nandito para gabayan kayo sa bawat dokumento, isa-isa. Ngayon, ang pinaka-exciting na bahagi ng ating orientation. Ano ba talaga ang maidudulot ng ETIAP sa iyong buhay? Hayaan ninyong isalaysay ko ito ng isa-isa. Dahil ang bawat benepisyo na ito ay totoo. Naranasan ko mismo ang karamihan sa kanila. First, career advancement. Kapag mayroon kang degree, bumabagsak ang mga hadlang para sa promotion. Ang mga posisyong supervisory at managerial na dati ay nakabitin sa iyo ay magiging accessible na. Second, better visa status. Para sa mga OFW, lalo na dito sa Middle East, ang degree ay nagbubukas ng mas mataas na kategorya ng visa. Sa Saudi Arabia halimbawa, ang pagkakaroon ng recognized na degree ay tumutulong sa conversion ng business visa papuntang ikama, resident visa. Personally, nangyari ito sa akin. Third, more job opportunities. Ang degree ay nagbubukas ng mga pintuan na dati ay sarado. Mas mataas na sweldo, mas mataas na kumpanya, mas malaking kumpanya, at mas magandang kontrata. Fourth, gateway to graduate school. Yes, ang ETIAP degree ay valid sa mga master's degree applications. Ako mismo nagtapos ng Master's in Management major in Accounting pagkatapos ko ng aking ETIAP. Fifth, professional membership.
Ang degree ay nagbibigay sa iyo ng access sa mga professional na organization. At tulad dito sa SOCPA dito sa Saudi Arabia or PRC recognized body sa Pilipinas. Sixth, same diploma, Fulbright. Hindi pangalawang klase. Iisang diploma. Pareho ang matatanggap mo sa mga taong nag-aral ng 4 na taon sa tradisyonal na paaralan. Pero higit sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ito. Ang pakiramdam na sa wakas may diploma ka na, kinikilala ka na, nahihatid mo na sa sarili mo ang matagal mo nang tinataglay, ngunit kailanman hindi na itala. Handa na ba kayong magsimula? Dahil ngayon pag-uusapan natin paano mag-apply. Makinig ng mabuti, 6 na hakbang lamang ito. Number 1, bisitahin ang application portal. Pumunta sa website na ito, etiap.org/appform. Doon ay may online application form na libre lang po na fill upan. Libre mag-apply, walang bayad sa application mismo. Second, piliin ang inyong paaralan. Mayroong mahigit na 98 na CHED deputized na kolehiyo at universidad na nag-aalok ng ETF sa buong Pilipinas. At marami sa kanila ay may online program. Kaya kahit nandoon ka sa ibang bansa, maaari kang mag-apply at magsimula. Third, isubmit ang iyong mga dokumento. Ang iyong portfolio, employment certificates, academic records, lahat ng aming napag-usapan sa nakarang slide, isubmit sa napiling paaralan. Fourth, dumaan sa assessment, written examination, skills demonstration at panel interview. Dito kailangan mong patunayan na talaga kang bihasa sa iyong larangan. Ito ang pinaka-importanting parte. Fifth, LACE program kung kinakailangan. Ang Learning Acquisition and Competency Enhancement Program. Ito ay para sa mga subjects na wala ka pa. Hindi lahat ay kailangan dito. Depende kung ilan ang kulang mo. Number 6, graduate. Dumalo sa graduation ceremony. Tanggapin ang iyong CHED-recognized diploma. Katulad ng sino mang regular na graduate, ikaw ay magtatapos ng may buong pagmamalaki. Narinig ninyo ba yon? 6 na hakbang lamang. At bawat hakbang, nandito kami ng Aliente para samahan kayo. At sa pagtatapos ng presentation na ito, gusto kong ilib sa inyo ang isang bagay na sana ay maalala ninyo habang umuwi kayo o habang nabubuhay kayo. Ang ETF ay hindi shortcut. Ito ay pagkilala. Pagkilala sa 30, 20, 10 taon na iyong pagtatrabaho. Sa mga buwis na pinagbayaran. Sa mga oras na hindi nakasama ang pamilya dahil sa trabaho. At sa lahat ng iyong pinagpaguran. Ang diploma na makukuha ninyo sa ETF, hindi ito nananakaw. Kayo ay nagbayad na nito, ang inyong buong karera. Ngayon lang ito gagawing opisyal. At kung kayo ay handa na, kung kayo ay nandito na ngayon at nagsasabi na eto na, ang Aliente ay handa rin para samahan kayo sa bawat hakbang. Mula application, sa pagpili ng paaralan, sa pagkolekta ng inyong mga dokumento hanggang sa graduation day, nandito kami. Kaya po makipag-ugnayan kayo sa amin. Maraming salamat po.